run kapag narinig mo ito sa lalaki. Yun. You should run as fast as you can. Yes. Ito ha, isisiwalat ko sa inyo. Yes, yung mga salita na once na marinig ninyo ito sa mga partner ninyo na lalaki or sa mga manliligaw ninyo na lalaki, okay, you should run or tumakbo ka or lumayo na sa lalaking yan. Okay? So ito mga utol, isa-isahin po natin. Na yung una sa lahat is, hindi pa ako handa. Okay? Ito ha, niligawan ka ng lalaki na yan. And then eventually, narinig mo ito sa kanya sa kalagitnaan ng inyong relasyon. Na which is kung minsan nakukutuban ka dahil nakukulangan ka, and then nung kinonfront mo yung partner mo, at saka isa ito sa naririnig mo sa kanya dahil hindi pa ako handa, okay? You should run, utol. Kailangan mo nang tumakbo palayo sa lalaking yan. Dahil ganun na nga, siya mismo ay pumasok sa relasyon, niligawan ka, na which is nanahimik ka naman dati. So ngayon, ginulo niya. Nakukulangan ka sa pinapakita niya. Niligawan ka niya pero hindi niya naman ginagampanan yung responsibilidad niya. Yes, kailangan mo nang tumakbo dito, utol, para hindi masayang yung oras mo. Okay? And then ito pa, yung pangalawa is huwag mo na kita ipakilala. Okay? Let's say umabot na kayo ng 3 months or 3 months and above. Yes, na medyo matagal-tagal na yung relasyon ninyo. Pero still, hindi ka pa rin na-introduce sa kanyang family or sa mga matatalik niyang kaibigan. And then, isa na nga ito sa maririnig mo na huwag mo na kitang ipapakilala, kukuha lang ako ng buwelo. Kailangan mo nang tumakbo dito, utol. Okay? Dahil may iniingatan po yan or may tinatago. Kasi kung totoong minamahal ka ng taong yan, bago siya lumapit sana sa'yo is sana wala na siyang tinatago or dapat wala na siyang pinoproblema. Hindi yung papasok muna sa relasyon and then sa kanya palang aayusin. So ganun na nga, utol. Kailangan mo munang umatras dito. So yun. And then ito yung pangatlo natin is yung alpha man daw siya. Yes, which is a red pill na tinatawag. Yes. Kasi kung minsan may mga kalalakihan na buong akala talaga nila sa kanilang sarili ay isa silang alpha or alpha male na tinatawag din natin. Kasi itong mga lalaki na to ay magagamit ka lang dito. Na sila itong nagmamataas-taasan, na kunwari sila talaga yung hari, na buong akala mo isang hindi na magigiba. So, kung minsan talaga ay maging sunod-sunuran ka lang sa ganitong klaseng lalaki. Kasi, yung pagkakaunawa nila sa bilang isang alpha, or ganito na nga na red pill, sila itong magaling magmanipula ng mga babae. Na pagdating sa kanila is, yung mga babae ay napakamababang nila lang. So ganun na nga, utol. Once na nakikita mo or napapansin mo sa partner mo na lalaki or isa ito sa narinig mo sa kanya na kunwari siya ay isang alpha, umatras ka na. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is kailangan ko lang mapag-isa. Yes, ito mga utol ha, sa isang relasyon, okay, bilang mag-partner is hindi talaga mawawala yung problema ng bawat isa. Pero once na marinig mo ito sa partner mo na teka lang, marami lang akong iniisip, gusto ko munang mapag-isa. Naku po, umatras ka na rin sa ganitong klaseng lalaki. Dahil kapag may problema po, yung natural na gawain na kapag may problema yung bawat isa sa inyo, wala kayong ibang malalapitan kundi yung partner mo. Yes, na pag-uusapan ninyo na ganito kasi babe, okay? Which is nakukulangan ako or kung may problema man ako sa family ko, ina-explain para hindi na mag-alala yung partner din. Pero kung sinosolo niya na sinasabi niya na gusto niya munang mapag-isa, kailangan mo nang umatras dahil kung minsan is meron po yang ibang binibigyan or nilalaanan ng oras. Na which is humihingi ng space dahil may third party pala. So yun. And then ito, yung panglima natin is sagutin mo lang ako at gagawin ko lahat-lahat. Yes. Narinig nyo na ba ito sa mga manliligaw ninyo? Na kung sasagutin mo na daw siya ay sa kanan niya gagawin yung lahat-lahat. Oh my goodness. Di ba? Diyan pa lang is makikita mo na yung red flag. Na bakit sa kanya lang gagawin yung lahat-lahat kung kailan mo siya sasagutin na. Kung kailan mo siya masagot na. And then why not na hindi niya ito gagawin habang nililigawan ka pa lang?
Kasi yung totoong nagmamahal ay magpapakitang gilas na ito sa iyo, utol, habang hindi mo pa siya sinasagot. Dahil dito mo mapapakita kung gaano kanya kamahal habang siya ay naniligaw pa lang sa iyo. Hindi niya muna ipapakita lahat-lahat. Yes, na mauna pa yung sagutin mo muna siya. Sa kanya gagawin yung lahat-lahat. Ano yun? 'Di ba? So once na marinig mo ito sa lalaki na nanliligaw sa iyo, ibasura mo na yung lalaking yan or talikuran mo na, ha? So yun. And then ito, yung pang-anim natin is, pwede ba akong humiram sa iyo? Oh no. Yes, ito pa na may mga kalalakihan din, lalong-lalo na hindi mo pa na-met. Kasi yung ibang lalaki ay pumapasok lang sa isang relasyon para magamit yung isang babae. Lalong-lalo na yung mga OFWs natin dyan. Yes, mga utol ha, hindi po ito biro. Kasi may mga ngilan-ngilan na nakakausap ko na napipirahan lang yung babae. Kung minsan umaabot na ng milyon na nag-e-invest sila sa lalaki, na which is sa pamamagitan lang din ng pagmamanipula ng isang lalaki. Na babe, magpadala ka ng pera dito. Bibili ako ng motor, papatayo tayo ng negosyo, mag-e-invest tayo dito para pag uwi mo mag for good na tayo, na para hindi ka na makabalik dyan, para hindi ka na mahihirapan. So may mga babae na naniniwala. So yun na nga, nagpapadala na ng pera. Papadala na ng pera yung isang lalaki na hindi pa nila nakikilala ng lubusan. So dito po magagamit yung isang babae talaga. And then, mahihirapan ng kumalas dahil yun na nga is may na-invest. At saka isa talaga sa magiging problema mo dito is kung paano mo mabawi yung pera na yan. So again mga utol hanggat hindi po ninyo asawa yung isang lalaki, huwag na huwag kayong magpalabas ng pera sa mga kalalakihan. Okay? So yon. And then ito yung panghuli natin is, kapag narinig nyo ito napaka-importante din ito, nakaraniwan din sinasabi ng mga manloloko. Which is, makontento na muna tayo sa ganitong setup. Oh. Okay? Kung ikaw na babae, medyo nakukulangan ka na parang may something talaga na problema sa inyong relasyon. Na babe, ano ba talaga tayo? Kasi parang hindi naman nagle-level up yung relationship natin. Parang wala ka namang pinaplano para sa akin o para sa atin. And then, maririnig mo yung ganitong salita sa lalaki na makontento na muna tayo sa ganitong setup. Which is, nagchuchuktsakan naman kayong dalawa pero parang hindi pa siya nagkakaroon ng commitment sa'yo. Parang ayaw niya ng commitment. Kasi ito mga utol mauuwi ka lang dito sa walang label na relationship. Na isa din nating tinatawag na friends with benefits. Yes, which is nagagamit ka lang niya or yung isa dito napapakinabangan ka lang niya. Pero ganun na nga is ayaw kanyang ituring na bilang isang nobya or karelasyon. So sa pamamagitan ng kanyang salita is buong akala mo ay kayong-kayo na or minamahal ka niya. So that's why ikaw napaibig ka emotionally. Pero pagdating sa kanya is katawan or pera mo lang pala yung habol niya. So again mga utol so imulat nyo po mga utol yung inyong isipan once na narinig nyo po yung mga ganitong salita sa mga lalaki, sa mga maliligaw ninyo or sa mga partner ninyo dahil magagamit ka lang dito. Okay? You should run as fast as you can. So yun lang po mga utol, maraming salamat. Sa mga gusto pala ako makausap one-on-one, puntahan nyo po yung FB page ko na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Usap-usap tayo doon. Kita-kits. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and baboy! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.